Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Amen! Isang magandang hapon or magandang gabi po sa bawat isa. Muli, welcome po sa ating Time in the Word. Purihin ang pangalan ng Panginoon sa kanyang patuloy na kahabagan, katapatan at matinding biyaya. At alam natin lahat na ito'y pinakasumagana sa atin nang tayo ay niligtas ng Panginoon. And nawa ay patuloy nating hilingin sa Diyos na, as Paul said, prayer request niya para sa mga mananampalataya, na ang ating mga mata ay mabuksan pa, pagkaroon tayo ng mas matindi pang pagkaunawa kung gaano sumidhi ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos sa atin, sa ating pagkaligtas. At ito yung patuloy na magbibigay sa atin ng tulak upang lumakad sa kalooban ng Panginoon. Ilan ho muna mga announcements bago tayo dumako sa atin hong pag-aaral ngayong gabi. Una ho, yung ating gawain ay nasa same schedule ho. Lahat na ho ng gawain dito sa JCBC ay nakapak na sa ating Lord's Day. Yung ating first service sa umaga from 8:30 to 11:30, and then yung Sunday school, and then yung worship service, and second service at 2:30, and then yung ating prayer meeting after ng second service, and then the fellowships right after. So tayo nagpapasalamat sa Diyos at sa biyaya ng Panginoon ay maganda at patuloy na mabuti ang pagtanggap ng mga kapatiran dito sa JCBC, at lalo na yung mga malalayo ang pinanggagalingan. They are very, very much nag-appreciate sa bagong schedule po natin. Purihin ang Panginoon. And then also, ang isang malaking event na paparating ho dito sa ating church will be our youth conference. Ang second youth conference sa JCBC. That will be on November 27. So kung meron mga kabataan na nakikinig ngayon, you are invited. 50 pesos per person. That covers na yung 2 merienda and then yung lunch. That's just so, hindi yun sapat, pero yun ay para mag-offset lang ng kahit kaunti ng nagastos sa ating youth conference. Pag-pray natin yan, and kung meron tayong mga kapatiran na unavailable, that's a holiday, November 27, ay atin nare-request at tayo ay maging present to be able to assist and to serve that event dito sa ating church. Pag-pray po natin. And then also, pag-prayin natin ang iba nating mga kapatiran, may mga karamdaman, may mga pangangailangan, and again, I praise God na in-utilize na ating mga kapatiran yung ating mga group chats, at yung iba ay nahandoon yung talagang paghingi ng panalangin sa isa't isa. That's very, very good, at gusto kong encourage na ipagpatuloy po natin yun. Pag-pray din natin mga kapatid, yung ating mga nasa ministry dito sa church, particularly nasa ministry ng mga pagtuturo, hindi lamang ako at si Brother Daryl, kung hindi maging yung mga Sunday school teachers natin sa mga bata, pag-pray natin sila, at lalo na tigit ay gamitin sila ng Panginoon to implant those truths of the Word of God. Itong mga nakaraang linggo, we are very, very amazed and glad pag nakikipagkwentuhan kami kay Timmy, sinusubukang review ni Sister Jonah yung mga napag-aralan niya sa Sunday school, at nagagawa niyang ulitin, though yes, ay as almost a 4-year-old, pero siya 3 years old pa lamang, ay nagagawa niyang iulit yung kwento. That means na pipick up niya, and I praise God na minsan ko yun to sa akin ni Sister Jonah. I'm just sharing, share ko lang yung tuwa na minsan ko sa akin ni Sister Jonah na nag-pray daw si Timmy, siya nag-lead ng prayer, magkasama sila ng nanay niya, and out of nowhere, yung simple na thank you niya, thank you kay Mommy, Daddy, thank you kay Leah, thank you sa mga cousins, and so on and so forth. Pero sabi niya, thank you kay Jesus na namatay para sa aming kasalanan. So, those ways, na yes, hindi pa niya nako-comprehend yung maraming mga katotohanan na laman naman doon. But again,
yung pagtatanim ng mga katotohanan sa mga bata. Ito ho ay napakahalaga. So pray natin yung mga ginagamit at nagpapagamit sa Panginoon sa mga ministeryo, lalo na sa mga pagtuturo ng salita ng Diyos. Okay, so kung merong mga prayer requests, please let us know at nawa magkakita-kita tayo this coming Lord's Day sa atin hong gawain. Tayo ho muna yung manalangin bago tayo dumako sa ating pinaka-lesson ngayong gabing ito. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, sa iyong katapatan, sa iyong patuloy na patnubay, sa iyong napakadakilang kahabagan sa amin, O Diyos. Nakakamangha kung paano ikaw ay na patuloy na nagsusupply na aming mga pangangailangan, patuloy na gumagawa sa aming mga buhay, patuloy na mahaba ang iyong pasensya, at patuloy mo kaming hinuhubog sa wangis ng aming Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon, na alam namin na kahit ang pinaka mahihirap, pinaka madidilim na sandali, Panginoon, ay hawak mo at ginagamit mo para sa ikabubuti namin. At nawa, Panginoon, tulungan mo kami bilang yung mga mananampalataya to find joy in that and to be as you have commanded us to for everything and in everything give thanks sapagkat ito ang kalooban mo para sa amin. Lord, thank you sapagkat alam namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na kahit sa mga bata ay pwede kang kumilos at magbukas ng mga puso sa maagang edad upang sila ay maligtas. So we pray, Panginoon, para ho sa aming mga anak, hindi lamang po sa akin personally, kundi maging sa mga kapatiran na meron pang mga anak, Panginoon, sa kanilang mga pamilya na hindi pa o wala pa sa pananampalataya sa aming Panginoong Hesus. Magdanghabag ka, Panginoon, at muli, O Diyos, ay sa iyong kalooban at sa kapurihan ng iyong pangalan at ng aming Panginoong Hesus, nawa sila ay makakilala. At ngayon, sa Panginoon, sa aming pong pag-aaral, tulungan mo nawa kami, bigyan mo kami ng pangunawa, bigyan mo kami, O Diyos, ng kaisipan at puso na handang matuto. At Lord, ganun din, as mga ang topic na aming pag-aaralan ngayon ay very much napapanahon, lalo na sa mga nangyayari sa mga bagay sa aming paligid. Ikaw po nawa ang gumabay sa amin at help us, Lord, na hindi gamitin ang katotohanan upang ipangpalo sa iba, kundi, Lord, gamitin namin upang subukan sa biyaya mo, O Diyos, ay maakay ang iba sa iyong liwanag. Muli, ikaw pong gumabay, mag-ingat sa amin, tulungan mo po kami at lahat ng kapurihan ay mauwi sa iyo lamang. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So, dumako ho tayo sa ating pinaka-lesson ngayong gabi. And this is anthropology or biblical anthropology or the doctrine of man according to the scriptures, lesson number 22. Particularly, ang ating bibigyang pansin ngayon ay yung gender as we have been witnessing kahit sa atin hong panahon sa telebisyon, nalalaman ng balita ang mga bagay ho na ito. And yes, sa biyaya ng Diyos, ang atin hong bansa is a quote-unquote conservative religious country, particularly predominantly Roman Catholic. Pero makikita natin sa media and the social media na handun yung push even sa mga batas ng ating bayan. Merong mga politiko na nagpupush ng mga batas na taliwas sa katotohanan ng Panginoon. So, I hope ang mga katotohanan ng ating pinag-aaralan ngayon ay magsilbi na paraan upang tayo ay mabigyan ng mas solidong tungtungan at lalo pang kaalaman upang ang iba ay hindi just that we are right and they are wrong, but the purpose ay maakay natin sila sa katotohanan. So let's review. Ang tao ay nilikha sa imahe ng Panginoon. Ang tao ay nahulog sa kasalanan at nandun yung consequence ng kasalanan. Ang tao ay namatay sa spiritual, merong original sin, yung depravity ng tao. And then naniniwala rin tayo na ang mga bata, pag sila'y namatay, particularly infants, pag sila'y namatay, sila ay pupunta o uuwi sa Panginoon. Ang katawan ng tao, pinag-aralan natin. And then yung human constitution, merong dalawan na mamayani sa mga Kristiyano, yung dichotomism and then yung trichotomism. And then yung origin of the soul, and nakita natin na pinakamaganda at pinakalapat sa salita ng Diyos ay yung creationism. That is, pag nag-conceive ang pag nagsimula ang conception ng isang tao sa sinapupunan, ay nandoon ang paggawa ng Panginoon ng kaluluwa sa Kanya. Well, this is one of the things na binibigyan natin ulit ng diin, yung human free agency. And bakit ko ulit dinidiinan ito?
sapagkat ito ay lagi at laman ng usapan sa maraming mga theological discussion, lalo na yung aspeto ng free will. Well, better na i-take natin yung term na free agency kaysa sa free will, because as we have studied, man's will is not totally, really, authentically free. Hindi ito malaya, that is walang anong tawag dito, walang influence or walang nagti-trigger dito. No, merong basihan, merong tinutungtungan yung will ng tao. So, reviewin natin. So, what determines human action? At well, ang punto, at ito yung katotohanan. At creation, man was given natural liberty. Nung nilikha ng Diyos ang tao, merong free will ang tao. Sabi nga ng Baptist Confession of Faith, pero nung nahulog ang tao sa kasalanan, man by his fall into a state of sin has wholly lost all ability of will to any spiritual good accompanying salvation. So, naging particular dito ang Baptist Confession of Faith. Man has lost his will or ability of will to any spiritual good. Ayaw niya ng kahit anumang spiritual na mabuti, lalo na may kinalaman sa kaligtasan. At ito ay malinaw sa salita ng Panginoon. 1 Corinthians 2 verse 14, and we can go to many more verses, pero just to limit our study for the sake of time. Ang sabi sa 1 Corinthians 2 verse number 14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Why? Anong dahilan? For they are foolishness unto him. So meron siya talagang negative na pananaw. Ito'y kamangmangan para sa kanya. Ayaw niya nito. Neither can he know them because they are spiritual discerned. Ayaw niya at hindi niya kaya. So ito ang biblical na portrayal ng tao. Ayaw ng tao at hindi niya kaya. So hindi natin pwedeng isipin na gusto ng tao pero hindi niya kaya. No. Ayaw niya at hindi niya kaya. Muli, hindi rin naman natin pwede sabihin na, well, ayaw lang ng tao pero kaya niya. So, kailangan mo lang kumbinsihin para magustuhan niya. No. Ayaw niya at hindi niya kaya. Ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon, particularly patungkol sa mga spiritual na bagay, particularly with regards to salvation. As Jesus said sa John 6:65, and he, Jesus, said, therefore said I unto you that no man can come unto me. Wala daw taong may kayang lumapit sa ating Panginoong Hesukristo, at yung paglapit na yon ay paglapit sa pamamagitan ng pananampalataya. So walang tao na may kakayahang lumanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. That the only exemption lies not in man, wala sa tao, wala sa nagkukumbinsi sa kanya, pero nasa Panginoon, except it were given unto him of my Father. Now, kung merong kakayahan, hindi na kailangang ibigay. At narito yung katotohanan, kailangan munang ibigay ng Panginoon. Dahil wala ang kakayahan ng tao at wala sa tao ang kakayahan na lumapit kay Kristo. Again, wag nating kalimutan yung katotohanan sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Hindi gusto ng tao pero wala siyang kakayahan. Ayaw ng tao. John chapter 3 verse 19, and this is the condemnation that man loved darkness rather than light because his deeds are evil. So ayaw talaga ng tao. Mas mahal niya ang dilim kaysa sa liwanag. So muli, nakikita natin na ito yung epekto ng kasalanan at ang tao ay nawala yung kanyang natural liberty o yung kanyang free will. His will is not really free. Siya'y alipin ng kasalanan. Siya'y patay sa kasalanan. Ito ang description ng salita ng Diyos sa tao. Well, man's choices are attributed to his own heart and intention. So hindi siya pre-programmed, hindi dahil ito ang tinakda ng Panginoon, kung hindi it's attributed to his heart and intention. Kung naalala nyo sa James, na hindi pwedeng sabihin ng tao na pag siya'y nagkasala, well, kasi ako'y tinukso ng Panginoon. No. It comes from his own heart. He's drawn away of his own lust. So again, it's attributed to his own heart and intentions. And man, therefore, is responsible and accountable for his choices. So hindi pwedeng sabihin na dahil ang Diyos ay soberano sa lahat ng bagay, ang Diyos ay nagtatakda sa lahat ng bagay, at hindi pwede itong gamitin at sisihin ng Diyos. Well, ito kasi ang niloob ng Diyos. Ito kasi ang soberano kasi ang Diyos, kaya ganito ano niya. No, man is responsible for his
choices. If you remember, yung ating binigyang dalawang example, yung Assyrian army sa Isaiah chapter 10. Ginamit sila ng Panginoon sovereignly, pero handun pa rin yung kanilang accountability. Or sa Acts chapter 2, yung mga Hudyo na nagpapako sa ating Panginoong Hesukristo. Again, it all happened according to God's perfect decree. Nevertheless, they are still responsible, and that what they did is still wickedness. So, nahandoon yung pagiging accountable ng tao. So, narito ang mahalagang katotohanan: God's sovereignty does not excuse man's liability for his personal actions. So, hindi pwede na isisi sa Panginoon. Now, again, i-clarify lang natin bakit natin ginagamit yung word na free agency. Free agency is the absence of compulsion from without against the will. Muli, magandang example ay halimbawa ikaw ay kinidnap or tinutukan ka ng baril o ng patalim upang gawin mo ang isang bagay. So, hindi mo gustong gawin yung isang bagay, pero dahil merong compulsion, pamimilit, na merong ginagamit na banta sa'yo at hindi mo magawang labanan, gagawin mo isang bagay na laban sa iyong kalooban. So, again, merong free agency ang tao, hindi siya pinipilit. Hindi siya pinipilit. Na as if na ayaw niyang maligtas pero pipilitin siya ng Diyos na maligtas. Na gusto niyang lumapit kay Kristo pero pipilitin siya ng Panginoon, huwag lumapit kay No. No. Walang ganun. Ang tao ay may free agency. Ang wala ay yung free will. Bakit? Ang free will ay ito is the absence of a moral bent behind the will to be morally suspended or neutral. Walang ganyan sa Bible. Pag pinag-aralan natin ng Bible as we have during our first few lessons dito sa anthropology, ang will ng tao ay hindi neutral. Mas gusto niya ang dilim kaysa liwanag. Wala siyang takot sa Diyos. Hindi niya hinahanap ang Diyos. So, again, ang sabi nga ng Romans chapter 8, this is very clear. Because the carnal mind, and that is pertaining to the unsaved, unregenerate mind, is enmity against God. So, this is really far from being neutral. It is in enmity, it is rebellious against God. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So, ang tao ay hindi free, hindi free ang will ng tao. Ang tao ay alipin ng kasalanan, ang tao ay rebelde sa Diyos, and he will function as rebel. Patuloy at siya ay sang-ayon sa kanyang kalagayan na yun, siya ay magdedesisyon, siya ay gagawa, siya ay mamumuhay. So, yes, this rebel can have a form of godliness, as Paul said, but denying the power thereof. So, muli, pwedeng magkaroon ng quote-unquote good actions, pero they can never be godly actions because they hate God. So, makikita natin na hindi ito free will. So, merong free agency ang tao. So, dinidiinan ko lang ho para ultimately kasi kapag napag-uusapan ng patungkol sa total depravity, sa unconditional election, and so on, yung mga doctrines of grace, lumulutang itong free will. Sabi nga ni Charles Spurgeon, lagi ko yung naririnig, sabi niya, I always hear about free will, but I have never encountered it. It's either a slave of sin or upheld by the grace of God. It's never free. Kung hindi ito alipin ng kasalanan, ito ay hawak ng biyaya ng Panginoon. Hindi ito free sa kanyang sarili. Now, balik tayo sa ating pinag-aaralan, human gender. Narito ang katotohanan. God created gender and human sexuality. Hindi nag-evolve ang tao and then wala, mayroon ng male and female, kundi God created human sexuality. Genesis 1:27, so God created man in his own image, in the image of God created he him, male and female created he them. So makiliwanag dito, nilikha ng Diyos ang lalaki at babae. Point, gender is not flexible. We studied it last time. Or personally determined by preference, nor does it occur by accident or by evolutionary process. It is sovereignly determined by God. Ang Diyos ang nagdedetermina ng gender, male or female. Hindi flexible,
Hindi ito personally determinable by our according to our preferences, and hindi rin ito aksidente or nag-evolve. Ito ay nilikha ng Diyos. Sabi nga ni John MacArthur, the roles that men and women have in society, the family and the church are grounded in the differences between men and women that God instituted at creation. So muli, at the very root ng tao, merong dalawa, men and women, and God by design at sang-ayon sa kanyang wisdom, yung roles na ginaganapan at depende sa binigay sa iyo na gender ng Panginoon ay yun yung kalooban niya. So therefore, halimbawa lang, kung ikaw ay niloob ng Diyos na maging babae, therefore malinaw na hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay magpastor sa church. Walang pastora. Hindi yun kalooban ng Diyos. Whatever desire that a female person may have to quote and unquote serve God, pero hindi siya pwedeng maglingkod sa kapasidad na hindi kalooban ng Panginoon. So muli, merong epekto ito at ang Diyos ang nagdedetermina. Gender is defined permanently at conception and revealed at birth, or sa teknolohiya na meron tayo ngayon, ultrasound. So hindi ito later on. Ngayon, ginagamit nila yung assigned gender. Ginagamit nila yung term na yun. Na yun daw iba na misassigned. Ano ibig sabihin na misassigned? Na pag pinanganak, halimbawa, yung aking anak na si Timmy, pinanganak noong 2018, inassign daw sa kanya ang gender na male. So, inassign daw yun. Then later on, after some years, biglang lumabas na hindi pala siya lalaki kung hindi babae na nakasakatawang lalaki. So, misassigned gender. Yun yung ginagamit nila ngayon na paboritong term na misassigned daw. No. Hindi pwedeng ma-misassigned dahil merong solido at very particular na palatandaan at nahandoon ng kitang-kita yung male genitalia. At ganoon din sa babae yung female genitalia. So muli, pag tinignan mo pa sa genes, doon yung XY chromosome and XX chromosome. So muli, hindi pwedeng ma-misassign. Ito ay kanilang mga kaparaanan sa lengguwahe upang subukang i-hijack yung usapan. So, it is determined or defined permanently at hindi yun pwedeng baguhin. Kahit ang isang lalaki ay magpa-sex change operation pa, hindi pa rin yun nababago. No person can legitimately claim that he or she is really another gender, nor can anyone truly change his or her gender. Muli nga ho, isa sa maganda na tanong, and it's a fair question, kapag meron nagsasabi, meron isang lalaki na nagsasabi, hindi, babae ako. Just ask him, ano yung babae? Ano ang babae? What's a woman? O yung babae nagkiklaim na siya lalaki, well, what's a man? Define. At madalas sa kanila ay hindi kayang gawin yun. So muli ay napakahalaga na ma-define natin yung mga bagay po na ito. Now, sa Old Testament, merong sinabi ang salita ng Diyos, Deuteronomy 22 verse 5, "A woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment, for all that do so are abomination unto the Lord thy God." Muli, hindi ito proof text na ang pantalon ay para sa lalaki lang at ang palda ay para sa babae lang. No, this is not the case. By the way, nung binigay ito ng Diyos, nung Deuteronomy 22 verse 5, guess what? Walang pantalon. So muli, nami-misapply ito ng iba. Ang punto dito, God commands women to present themselves as women and men to present themselves as men. Kung ikaw ay lalaki, magpakalalaki ka. Kung ikaw ay babae, magpakababae ka at huwag mong kunin at gamitin yung para sa babae sa lalaki at para sa lalaki sa babae. To portray yourself as the opposite sex is an abomination towards God. Kapag gumawa ka ng mga hakbang para magmukha ka at gusto mong palabasin na ikaw ay yung ibang kasarian na kaysa doon sa totoong kasarian mo, iyon ay karumal-dumal sa Panginoon. Hindi lang to limitado, I believe, yung application nitong text na ito ay hindi lamang aplikado o limitado sa damit. Halimbawa, pagdating sa make-up, pinipili mong make-upan yung sarili mo, lalaki ka, you're choosing to
gamitin yung makeup to present yourself more feminine. Pinapahaba mo yung buhok mo to present yourself more feminine. Binabago mo yung boses mo to present yourself more feminine. At para magmukha kang quote-unquote babae o nagpapa-opera yung ibang mga lalaki para quote-unquote maging babae. Again, all of this are abomination to the Lord. Karumal-dumal. And vice versa. And vice versa. Yung ibang mga babae, nagpupumilit maging lalaki, they wrap themselves, they wrap their chests para mapigilan yung paglaki ng kanilang dibdib, para magmukha silang quote-unquote. Again, yun ay abominable sa Panginoon. Sinusubukan nilang palakihin yung boses nila para magtunog silang lalaki. Again, ito'y karumal-dumal sa Panginoon. So muli, nakikita natin na hindi silent ang Biblia pagdating sa bagay po na ito. Transgenderism, and this is the modern confusion of our society. Of course, when a person identifies or dresses or presents himself or herself contrary to his or her God-given biological gender, again, hindi na lang to LGBTQIA++. Deviating from God's plan for gender and sexuality is rebellion against God. Pag-aralan natin last time, kapag sinisikap mo na mamuhay hindi ayon sa kasarian na ibinigay sa ng Panginoon, that's rebelling against God. There's nothing way, there's no other way of putting it. Kailangan aminin ng isang tao na siya'y nagre-rebelde laban sa Panginoon. At yung iba ang sasabihin, anong magagawa ko, yun ang nararamdaman ko. Muli, hindi naman lahat ng nararamdaman ay dapat gawin. As joke nga nung isang apologist, paano kung nararamdaman ko ngayon na gusto kitang barilin, gagawin ko? So hindi lahat ng nararamdaman ay kailangang gawin at kailangang sundin. At ganun din kung ang isang lalaki ay quote-unquote may nararamdaman sa kapwa lalaki. Well, again, alam niya dapat yun ay masama. Tama, yun ay hindi dapat sundin at i-cater at gawan ng paraan para mapangyari. No, dapat yun ay i-resist, pagsisihan, at ito'y tingnan bilang isang bagay na karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. No? Yun yung malaking panganib when, sabi nga nung isang Christian apologist talking about this issue, isang malaking panganib ngayon sa Amerika is feelings has become the new truth. Kahit ano pang ebidensya, ang pinakabasihan na ngayon ng katotohanan ay yung damdamin. Yun yung nararamdaman ko. So, kung yun ang pakiramdam mo, yun ka. Yun. So, whatever evidence, whatever truth, solid facts na iharap, no, hindi yan ang nararamdaman. Ito, so, ngayon is emotion, feelings over truth, over reality. Yun ang nangyayari. So, muli, ay sad to say, ay hindi yan malayo sa atin, mga kapatid. Merong mga paunti-unti, particularly sa media, mag-ingat ho tayo sa pinapanood natin sa ating mga anak na nagko-condone at nagpapakita ng mga gatong mga bagay. At kung sakali mang sila'y makapanood, wag nating hayaan na hindi maipaliwanag sa kanila na yung ganung bagay ay hindi kalooban ng Panginoon. The Christian worldview affirms that gender and the biological structure of our bodies matter. Ito yung Christian worldview. Merong pagkakaiba talaga ang lalaki at babae. So again, itong radical feminism na calling for equality in all things, again, it's unbiblical. Hindi ho tama na dapat ituring na parang lalaki ang babae at ipagawa sa babae ang lahat ng pwedeng gawin ng lalaki. So muli, may mga bagay na dinisenyo ng Panginoon para sa kalalakihan at yun din para sa, hindi yun sinasabing mas mababa ang babae. Tinire-recognize lang yung pagkakaiba ng disenyo ng Panginoon. Since God made male and female, He is the starting point for defining gender. So yung may gawa, yung may lalang, siya yung magde-determine at hindi po tayo. Wala tayong karapatan na i-edit yung nilikha ng Panginoon. Hindi natin pwedeng i-edit according to our own
liking. So, ating tingnan yung epekto nito, gender and marriage. Gender and marriage. Ang kasarian at ang pag-aasawa. Again, sa Genesis chapter 2, verse 18, ang sabi, "And the Lord God said, it is not good for a man that he should be, or for the man should be alone. I will make him an helpmeet for him." So, ang Diyos mismo ang nagsabi, God's own evaluation of of Adam's isolation, being alone, is not good. It's not good for a man to be alone. Ito yung natural. Ito yung in general na kalagayan ng lahat ng tao. It's not good for a man to be alone. Point, male and female were created for relationship, not isolation or competition. So, hindi nilikha ng Diyos ang lalaki at babae para maghiwalay or ano to? Para bang clay, isang yellow clay, isang red clay, at pinagsama at wala na. Hindi mo na ma-distinguish ano yung red and yellow. No, hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Distinguishable ang male, distinguishable ang female, but they are created for relationship, for complementation. Nagko-complement sila sa isa't isa and not competition. Hindi nagpapaligsahan sa isa't isa. This desire for human companionship is not faulty, as it were a post-fall development. So muli, nung ginawa ito ng Panginoon, hindi ito pagkatapos magkasala ng tao. Ibig sabihin, hindi ito dulot ng pagkahulog sa kasalanan. Itong katotohanan na hindi tama o hindi maganda, o hindi mabuti, that's the better word, sa lalaki ang nag-iisa, that is, nilikha ng Diyos ang lalaki, nilikha ng Diyos ang tao for relationship, ay hindi dulot ng kasalanan. Ito'y disenyo ng Panginoon. Adam was not wrong for desiring human companionship, and it is not a challenge to man's relationship with God. So, hindi masama na nilikha, hindi din masama na mayroong pangangailangan si Adan. Baka sabihin, kailangan mo lang si Lord. Well, tanong mo yan kay Adan. Merong kulang. Hindi mabuti. Kailangan niya ng asawa. So muli, hindi ito in competition sa ating relasyon sa Panginoon. At isang magandang paalala yan sa atin na may mga asawa. Hindi dapat competition between your relationship between God and your spouse. Hindi dapat ganoon. That is, ang pinakamaganda ay yung relationship with your spouse is giving glory sa ating Panginoon. Note, husband and wife relationship is not to be competition against a person's relationship to God. So, wag nawang mangyari. Ngunit, kaya ganun kahalaga, particularly kung meron nakikinig ngayon ng mga young people, ganun kahalaga na magsumikap at sa biyaya ng Diyos ay mag-asawa kayo ng mananampalatayatin, nagmamahal din sa Panginoon. Dahil kung mag-aasawa kayo ng hindi Kristiyano, guess what? Iyan ay kaaway ng Diyos. At kung ikaw ay totoong mananampalataya, darating ang friction. Dahil ang totoong Kristiyano ay nagmamahal sa Diyos. At hindi totoong Kristiyano ay rebelde laban sa Panginoon. Paano sila magsasama na maybe in the face value ay pwede magkaroon ng sweetness and so on, pero in the very core of that relationship ay yun ay napaka hindi maganda. So tingnan natin, tuloy tayo. Verse 23, ang sabi ng salita ng Diyos, "And Adam said, this is now bone of my bones." Nung nilikha na ng Diyos si Eva at dinala na kay Adan, pagkagising ni Adan, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man." Adam immediately realized that the woman was the suitable companion for him. Kung naalala nyo yung context niyan, pinadaan ng Diyos ang mga hayop sa harapan ni Adan, at kung anong tinawag ni Adan, yun ang pangalan ng hayop. So makikita natin na ang unang tao ay merong very high degree of intelligence. Pero dun din naging obvious na may kulang, walang kasama si Adan. Pag tinignan nyo yung mga hayop, merong mommy bear, merong daddy bear, merong mommy horse, merong daddy horse. Pero pagdating kay Adan, siya nag-iisa. And it's not good for a man to be alone. At nung nakita ni Adan si Eva, hindi siya anong klase. No. Kita niya agad, this is the bone of my bones and flesh of my flesh. We are the same being. We are human being. But even with that sameness, merong pagkakaiba. Hindi niya tinawag na, bro,
man, no, woman. Sirecognize niya. So, nandun yung sameness, yet there's that difference. This woman was like him. She was bone of my bones, sabi ni Richard Mayu, and flesh of my flesh. Yet she was different. She was designed to complement him and bring fulfillment to his life. She brought femininity to complement his masculinity. He named her woman because she came from man. So merong sameness, parehong tao, pero merong difference. And sad to say, itong difference na to, as we have said kanina, ang pilit na ginigiba ng mga radical feminist. At gusto nila ay parang parehong-pareho lang ng trato. Well, again, hindi yun lalapat sa salita ng Panginoon. This unity certainly involves, again, meron yatang nawala dito. Supposed to be merong isang verse about, therefore a man and a man shall leave his father and mother and shall cleave to his wife. Yan, ang sabi ng salita niyo sa Genesis. Naiiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at pipisan sa kanyang asawa. So, with that verse, this unity, that's cleave to his wife and they shall be one flesh, sabi ng salita ng Panginoon, this unity certainly involves the sexual union at the heart of that oneness, as well as the children who are born from two. Again, nagkaroon ng sexual union, naturally, ang inaasahan ay magkakaroon ng pagbubuntis. So, yung kasama doon, yet it goes beyond that so as to involve mutual dependence in all areas of life. So, yung sinabi ng salita ng Diyos na hindi na sila dalawa kung hindi iisa. They shall be one flesh. Yes, kasama doon yung sexual union. Sabi nga ni Pablo, hiniram niya yung larawan nito sa 1 Corinthians chapter 6 with regards to immorality. Doon, binigyan niya ng diin. So talagang dapat lumayo sa sexual immorality sapagkat nasasalaula yung pagkakaroon ng union between husband and wife. So, nevertheless, there's that true union, sexually speaking. Yes, that is true. And then, itong union na ito, nagpo-produce ng offspring, pero hindi lang yun. It goes beyond that sexual union. It involves mutual dependence. Doon yung pagtitiwala, pag-asa, umaasa, dumedepende sa isa't isa in all areas of life. Hindi lamang sa mga mangilan-ngilang mga bagay, kundi sa lahat ng bagay na doon yung pagiging iisang katawan ng mag-asawa. Oneness and intimacy should permeate the relationship. And let me paano ba sasabihin ito? It doesn't expire. Siguro that's the best way na pwede ko sabihin. Itong oneness and intimacy hindi nag-expire. Hindi ito hanggang 40 lang o hanggang 50 lang. It's that oneness and intimacy should be pursued. At isa sa malaking blessing sa amin nung kami ay bago ikasal, nagkaroon kami ng premarital counseling. At lagi ko rin sinasabi sa mga dumadaan sa akin for premarital counseling, work on it. Work on it. Parang halaman na itinanim, kailangan lagyan ng pataba, kailangan diligan. Yung sweetness, yung intimacy in marriage ay kailangan lagyan ng pataba, kailangan diligan. And sad to say, yan ay madalas na papabayaan ng maraming mga mag-asawa, maging na mga Kristiyanong mag-asawa. Point, marriage is a gracious and good institution from God. It is intended to be a blessing. Ang pag-aasawa ay good. It is an institution na dinatag ng Panginoon. Ito'y biyaya ng Diyos sa tao. As we have many years ago studied here at the church, marriage is good. Marriage is good. Ang sanlibutang ito, sinasabi marriage is bad. Sanlibutang ito, ang mga radical feminists, sinasabi marriage is bad. Tinatali nito ang mga babae para maging alipin. Yung ibang mga secularists, mga secular thoughts, sinasabi na marriage is bad. Pinopromote ito yung radical patriarchy, yung pang-abuso ng mga lalaki sa mga babae, so on and so forth. Ito rin ay in many ways ay napoportray sa media na tinotolerate yung nagsasama bago mag-asawa. Sila pa yung nagiging bida. Bago magpakasal, nagsasama na. Hindi tinitingnan bilang napakabuti at sagradong bagay ang pag-asawa. No, marriage is a gracious and good institution from
God. And may I encourage yung mga young people natin dito sa church, Lord willing, biyaya ng Panginoon, you will be one day married. At napakaganda kung ngayon pa lang magsisimula ka ng maghanda, manalangin, at tingnan kung anong sinasabi ng Biblia patungkol sa lalaki at babae sa pagpasok sa pag-aasawa at ano yung mga bagay na dapat mong paghandaan. So, yun ay napakaganda. Matthew 19 verse 4 to 6, in-reaffirm ng ating Panginoong Jesus itong one flesh union between man and woman in marriage. Ang sabi niya, and he answered and said unto them, have ye not read that he which had made them at the beginning made them male and female? So again, through the words of Christ, ay tinuturing at kinikilala niya at historically nire-recognize niya itong katotohanan ito, God made male and female. And said, for this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Wherefore they are no more twain, but one flesh. Hindi na kayo dalawa, kundi iisang naman. Napakalaking trahedya kapag sa mag-asawa, ang tingin ng lalaki ay siya, at ang tingin ng babae ay siya. That is masyadong self-centered, at hindi natitignan yung silang dalawa bilang iisa, and to work on that. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. So again, muli, ang goal at ang mithiin ay hindi wakasan o putulin yung mag-asawa, as we have been always saying sa covenant marriage vow is till death do us part. At yun yung pinaka-ideal, yun yung good, yun yung kalooban ng Diyos, na hindi maghiwalay ang mag-asawa. At again, that's why ay hindi tayo pabor doon sa magiging napakadali ng paghihiwalay ng mag-asawa pag inaprubahan yung mga divorce laws. Now, yes, pwedeng magsabi yung iba, bro, paano yung ganitong case? Paano yung ganitong case? Paano yung ganitong case? Paano yung ganitong case? Merong mga cases na napakasalimuot at napakabigat, at merong mga kasalanan na talagang ang magiging lundo ay pagkasira ng dinisenyo ng Panginoon. Pero yun, hindi yun dapat isang bagay na minimithi, kundi isang bagay na sinagsusumikapan na maiwasan. So, that's a different topic for a different day. Nevertheless, tuloy natin, Ephesians chapter 5 verse 31, napakaganda. For this cause shall a man, inulit ni Apostol Pablo, shall leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. So muli, mula sa Genesis, one flesh, sinabi ng ating Panginoong Jesus, one flesh, inulit ni Apostol Pablo, one flesh. There's that unity of the husband and wife. Now, pagdating sa verse 32, ang sabi ni Pablo, this is a great mystery. This is a great mystery. But I speak concerning Christ and the church. So, the marriage should illustrate the loving relationship of Christ and his church. With the husband loving his wife as Christ loves the church, and the wife responding to her husband's loving leadership as the church responds to Christ. At ang ganda yung pinunto ng isang mangangaral, hindi ipinattern ng Panginoon si Kristo at ang iglesia sa mag-asawa. Much more baligtad, ipinattern ng Diyos ang mag-asawa kay Kristo at sa iglesia. Bakit? Because we have the love of God slain before the foundation of the world. Bago pa itatagan sa libutan, alam na ng Diyos, ang ayon sa plano ng Diyos, ang gagawin niyang pagliligtas sa mga makasalanan. Hindi ito something na bago sa kaisipan ng Panginoon. At sa perpektong karunungan ng Panginoon, ipinattern niya itong pagmamahal ng asawang lalaki sa asawang babae, itong relationship ng kasal. And by the way, we can drag on this conversation pagdating sa buhay ng walang hanggan. Wala na ang pag-aasawa. Pero nandun pa rin ang pagmamahal ni Kristo sa kanyang mga tao. So muli ay nandun yung consummation. So napakaganda na isipin na may naghihintay sa atin na mas mataas, kung pinagpala tayo ng Diyos ng napakasarap at napakatamis na husband and wife relationship sa buhay na ito, just wait. There's something more, infinitely more, na naghihintay sa atin
doon sa kalangitan. Wala nang pag-aasawa, pero meron doon na mas masarap at mas maganda. Now, gagamit lang tayo ng illustration, and let me just use this illustration first and then yung pinaka-point kung para saan to illustration na to. Minsan daw si Abraham Lincoln was fond of asking, if you call a dog's tail a leg, how many legs does a dog have? Pag tinanong daw ni Abraham Lincoln ng mga tao, pag tinawag mong leg yung tail, ilan na ang legs ng dog? Ang sagot ng mga tao, 5. His audience would invariably answer. Sabi ni Lincoln, no. He'll politely respond. The correct answer is 4. Calling a tail a leg does not make it a leg. Yan. Kahit tawagin mong buntot yung paa, kahit tawagin mong paa yung buntot, hindi yun magiging paa, yun ay buntot pa rin. So, hindi pwedeng maging 5 ang paa ng aso kahit tawagin nating paa yung buntot. Hindi nagbabago yung katotohanan. Now, na itong punto, calling is supposed union of 2 men or 2 women, marriage does not make it a marriage. Yes, ang ibang mga bansa, particularly mga Western countries, ay binago ang kanilang batas at tinatawag na at pwede nang magkaroon ng kasal sa pagitan ng same sex. Lalaki sa lalaki at babae sa babae. Pero tawagin man nila itong kasal, hindi pa rin yun kasal. Dahil ang totoong kasal ay between man and a woman. Well, bro, sino ka para sabihin niya? Anong basehan mo? Well, yun ang sinabi ng salita ng Diyos. Therefore, shall a man leave his father and his mother and shall cleave to his wife. A man will cleave to his wife. So muli, hindi pwedeng man to man or woman to woman. And that is the biblical definition of marriage. So tawagin man nilang pag-aasawa, yung lalaki sa lalaki at babae sa babae, hindi pa rin yun totoong pag-aasawa. Definition ng marriage, the best definition of marriage is found in the Bible. Therefore shall a man, ito yung sinabi natin kanina, shall leave his father and mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. In God's creation and design, He intended for normal man and woman to be married. Again, normal. Ito yung normal, ito yung general na kalooban ng Diyos. Meron mga ilan-ilan na merong gift of celibacy, pero hindi ito required. At madalang lang ito sa ayon sa salita ng Panginoon, pero normally, generally, ang kalooban ng Diyos ay naahandon sa pag-asawa. Note, the unbiblical prohibition of marriage and the selfish pursuit of singleness militates against the design of God. Now, mayroong mga grupo ng relihiyon na masyado lang tinataas yung celibacy, pagiging single, at yung iba ay pinagbabawalan nilang mag-asawa. Again, sabi sa salita ng Diyos, doktrina ng dyablo, doktrina ng demonyo yung pagbabawal ng pag-aasawa. At gayon din, yun namang iba, hindi sila pinagbabawalan, pero lalo na sa mga, again, sa mga secular countries, ay they have this selfish pursuit of singleness. Bakit? Dahil ang pamilya ay masyadong istorbo sa career, ang mga anak ay istorbo sa career, nakakasira ng figure, so on and so forth. It militates against the design of God. Again, di ba na lang kung particularly ang isang tao ay bitigyan at yun ang kalooban ng Diyos sa kanya to remain single, merong ilan, hindi madami, binibigyan ng Diyos ng ganung panawagan. Pero kung ang pinipili, for example, na isang babae ay manatiling single para doon sa kanyang career, para maingatan yung kanyang figure, physical figure, again, that is rebellion against God. So, muli, ay nawa, ay i-consider ito at pag-isipan natin. At nawa, bakit mahalaga ito? Kasi paano pag mayroong isang araw na humihingi sa atin ng advice? Narito ang isang lalaki o isang babae, maybe in their mid-20s or maybe in their early 30s at ngayon maghihingi sila ng advice, paano. Napakaganda na meron tayong mga salita ng Diyos at katotohanan ng Panginoon na pwede nating pagtungtungan ng ating ipapayo sa kanila. At hindi, sa experience ko kasi ganyan. Sabi kasi nung napanood ko dito, mga pakaganda. Kasi sabi sa salita ng Diyos, natural na, dinisenyo ng Panginoon. At pwede nating gamitin ngayon yung liwanag ng salita ng Diyos para
makita nasan yung problema, bakit siya single pa rin ngayon, so muli, so on and so forth. Ang punto ko lang ho ito, meron tayong mga salita ng Diyos na tutungtungan at paghuhugutan ng ating mga pwedeng ipayo para natin i-discern yung mga bagay-bagay with regards sa mga sitwasyon. Prolonged conjugal cohabitation. Yun namang iba ay hindi pinapanatiling single yung kanilang sarili, but hindi naman sila nag-aasawa, pero they cohabit. As a term natin ngayon, nagli-live-in. And prolonged conjugal cohabitation, even not prolonged, does not establish and it's not equivalent to marriage. Yan. Kahit nagkasundo ang isang lalaki at isang babae na nasa edad na naman na sila'y magsama sa isang tahanan, they cohabit, they lived in, hindi pa rin yun pag-aasawa. Hindi pa rin yun kasal. Point, marriage is a gracious and good institution from God. It is intended to be a blessing. Kamali yung ano, no? Application. It may not be a good thing and fitting to address people who are cohabiting or living in as mag-asawa. Again, this is my personal, I try my best na iwasan yung paggamit ng term, mag-asawa. No. Lalo na pag alam ko na sila ay hindi kasal. Mahigit sa malamang gagamitin ko yung word na partner or gagamitin ko yung word na nagsasama or may kinakasama, pero hindi ko sasabihin sila yung mag-asawa dahil hindi naman sila kasalan, so hindi sila mag-asawa. So I will try my best to reserve that term para sa talagang mag-asawa. It is a privilege na meron yung mga talagang nag-asawa at hindi yung lumalaktaw sa proseso na dinisenyo ng Panginoon. At we should not grant them that term at i-reserve ito sa talagang mag-asawa. Sabi ni David Schumann, marriage is a profound union, so much so that a husband and wife are said to become one flesh. It is the most intimate human unions, and we're meant to admire its beauty. Napakaganda, mamangha tayo sa ganda ng pag-aasawa. And I hope yung mga mag-asawang nakikinig ngayon, pag tinitignan mo yung lifetime partner mo, I hope na amaze ka pa rin kung paano yung biyaya, kabutihan ng Diyos sa'yo na ibinigay sa'yo yung asawa. There's something to be said about keeping marriage as distinct from dating as possible. The more our dating relationship begins to look like marriage, the less special marriage becomes. Kapag, for example, merong mga young people na they are in a relationship, they are dating, and sad to say, yun yung danger ng prolonged tamang salita, prolonged engagement or even being in a relationship na dahil nahandoon yung desire to do things na dapat ay para sa mag-asawa lang. And the more na sinusubukan ng mga hindi mag-asawa na i-push yung boundaries, na gawin nila yung mga bagay na dapat sa mag-asawa lang. Well, para bang, bakit ka pa mag-asawa? Nagagawa na naman nila yung mga bagay na dapat para sa mag-asawa. So, again, as believers, we believe this so sacred and very wonderful relationship that dinisenyo ng Diyos sa mag-asawa. And let us push for that and maintain its sacredness, maintain its seriousness, na ito'y manatili na nakakamangha, manatili na kakaiba, manatili na nakaka-amaze na relationship. And para yung mga young people natin ay hindi lang basta gustong magka-girlfriend, gustong no. Napakababa. At dapat gustuhin na mag-asawa, magkaroon ng asawa sapagkat yun ang dinesign ng Panginoon. And no girlfriend-boyfriend relationship will ever equal. Hindi pwede. Hindi uubra. Napakaganda noong ginawa ng Diyos, dinisenyo ng Diyos sa pag-aasawa. So, muli, baka ito'y maka-encourage dun sa iba na i-pursue na ng may kaseryosohan ang bagay ho na yan. Now, some observations. First, marriage involves a man and a woman. Malinaw ho ito sa salita ng Diyos. Yun ang pag-asawa between man and a woman. The Hebrew word for wife is gender specific. It cannot mean anything rather than a woman.
So, pag sinabing, and a man shall leave his father and mother and shall cleave to his wife, baka mamaya naman lalaki yung wife niya. No, 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 no. Sapagkat the word for wife is gender specific. Ito ay feminine that is pertaining to woman. There is no passage of scripture that mentions a marriage involving anything that other than a woman and a man. Second, God's design for marriage is that marriage is intended to last for a lifetime. When a man and a woman makes commitment to marry, they become one flesh, and that is why they say till death do us part. Third, God's design for marriage is monogamy. That means isa nga lang, hindi pwedeng marami. The Hebrew word for man and wife, dun sa mga text na sa Genesis, kinote ng ating Panginoong Jesus, inulit ni Apostol Pablo, yung man and wife are singular and do not allow multiple partners, multiple husbands, or multiple wives. Walang lugar yon sa salita ng Panginoon. Marriage, therefore, is the one flesh union between a man and a woman joined by God in a lifelong covenant. What we see then is that marriage is not a product of human social evolution. Marriage came down from God and He defines it for us. So, hindi dahil nagkaroon lang ng evolution, dulot ng pangangailangan, para lang sa mga properties. So, no, hindi ganun. Ito ay simula pa lamang dinisenyo ng Panginoon para sa lalaki at babae, para sa tao. Even if there are characters in the Bible who have multiple wives, we must discern what is descriptive and prescriptive in the scripture. Pag-aralan natin ito, how to handle the scripture. Okay? So David, multiple wives. Solomon, multiple wives. Marami pang iba sa Bible, multiple wives. Now, is it descriptive or is it prescriptive? It is just descriptive. Ito talaga ginawa. Pero ang prescription ng salita ng Diyos, one woman and one man for a lifetime in marriage relationship. Now, mabilis lamang in the context ng Pilipinas sa atin dito sa Philippines. The Family Code of the Philippines, Chapter 1, Article 1 sa ating Constitution, marriage is a special contract of permanent union between a man and a woman entered into in accordance with law for the establishment of conjugal and family life. Article number 2, no marriage shall be valid unless these essential requirements are present. Again, ito yung isang ayon sa ating batas dito sa ating Pilipinas. Muli, ang batas ng lupa ay maganda lang so as long as it is not contrary sa mga batas at katotohanan ng Panginoon. So ano yung mga requisites na dapat present for marriage? 1, legal capacity of the contracting parties who must be male and a female. So ayon sa batas natin, hindi pa rin pwede ang lalaki sa lalaki at babae sa babae. It is male and female. Consent freely given in the presence of solemnizing officer. So, hindi dahil may nakatutok na shotgun. So, again, ito yung ayon sa ating batas. So, muli, ang punto ko lamang dito, it's between male and female at sa biyaya ng Panginoon, by God's grace and restraining grace. Bahagi ito ng restraining grace ng Panginoon. At kapilang na rin doon sa tayo ay predominantly a Roman Catholic nation at predominantly conservative sa ilang mga parte. So ito ay merong restraining factor. So restraining grace ng Panginoon. We're still spared from the avalanche, yung pagguho of the sin of redefining and destroying God's design and will for marriage. At kitang-kita yun sa maraming mga, lalo na sa mga secular countries, paunti ang nag-aasawa pero padami yung nagsasama. At nakakatakot 10, 20 years from now na yung mga bata na pinapanganak sa mga ganung klaseng tahanan, mga dysfunctional families and so on. Anong kaharap? Kaya hindi malabo na wag namang sana pero hindi malabo na talagang ang mga bansa na ganun ang kalagayan ay padausdos ang kanilang magiging sitwasyon in not so far future, sapagkat anong klaseng morality ang dala-dala ng mga bata na yon ang lalaki sa ganong sitwasyon. So very very dangerous, liban na lang na mahabag ang Panginoon. So challenge sa atin, we as believers, particularly Filipino believers, must be watchful against any move to redefine marriage in our constitution. Bilang hindi lamang bilang Pilipino, kundi bilang mga Kristiyanong Pilipino, magbantay tayo sa mga nagsusulong ng ating mga batas na susubukan na baguhin yun, lalo na yung Article 1, itong requirement na ito, male and female.
Nababaguhin nila na dapat na ang male sa male, female sa female. So let's be watchful. As believers and citizens of our country, we must exercise our right to vote while greatly considering the platforms and ideals of the running politicians regarding gender and marriage. Hindi lamang ekonomiya ang ating kailangang ikonsidera, kung hindi ano ba ang plataforma at paniniwala ng mga politiko na ito na may kinalaman sa napakahalagang mga bagay. Muli mga kapatid, pag nasira ang gender, kasama niyan masisira ang marriage. Pag nasira ang marriage, masisira ang pamilya. At pag nasira ang pamilya, masisira ang buong komunidad. At guguho ang bansa. At sad to say, marami ang hindi naniniwala dito. And again, ang ating main concern ay hindi ang bansa. Ang ating main concern ay ang katotohanan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. So nawa, tayo ay maging mapagbantay sa bagay na ito. So makita natin na di lamang ito may kinalaman sa ating mga personal na paniniwala at nawa ito may epekto rin maging sa ating pag-exercise ng ating karapatang bumoto bilang mga Pilipino. So dako ho tayo sa ating question and answer. Tingnan lang ho natin sa ating comment section kung merong may tanong. Shout out kay Nanay Lani na nanonood. Ganun si Bro Junjun. May tanong si Bro Junjun. Yun po ba na iwang yung magulang at iwan ng magulang makipisan sa asawa? Ito ba ay tungkol sa paglayo sa kanila o bumukod sa kanila? Again, ang punto ho nito ay iiwan ang kanilang nanay at tatay at pipisan. That is, magkakaroon sila ng isang sarili partikular na pamilya na ang magiging ulo na ay yung lalaki at yung healthmate niya ay yung kanyang asawang babae. And again, it doesn't particularly means distance na kailangan 10 kilometro ang layo. Nothing really. Yes, alam natin na may mga pagkakataon dito sa ating bansa ay may kahirapan. So, ang ginagawa minsan ng magulang ay yung malaking bahay hahatiin sa kung ilan yung nag-aasawang anak. So, pag mayroon 3 anak, tapos lahat sila nag-asawa, yung bahay ay hati sa 4. So, nasa isang bahay sana sila. Minsan nangyayari talaga yon. Hindi yun ideal sapagkat it is very, ano ba tamang salita? Nawawala yung salita sa bibig ko. Napaka-conducive, napaka-lapit noon na magkaroon ng friction dahil nagkikita, dahil nandun yung madalas na pagpuna, and so on and so forth. So baka mas healthy talaga na may konting distansya na. Kung hindi yun available, ay nahandun yung pagkilala at pag-recognize talaga na ibang pamilya na sila. Nakabukod anak pa rin sila, pero ibang pamilya na sila at ngayon mangunguna yung lalaki, siya na yung ulo ng tahanan, and then kasama niya yung kanyang asawa na ibinigay sa kanya ng Panginoon. So hindi lang basta paglayo, siguro mas tama yung word na pagbukod bilang isang pamilya, na hindi na yung babae hindi na under ng kanyang mga magulang at gayon din naman yung lalaki hindi na rin siya under ng kanyang mga magulang, do sila pa rin ay mga magulang. Sana nakuha niyo yun. Hando pa rin yung paggalang sa mga magulang. And hindi to disregard their parents, but nando pa rin yung pag-respect sa kanila, pero ando na yung pagkilala na sila ay hiwalay at iba ng pamilya. Mayroong mang distansya or wala mang distansya, at napaka-challenging nga lang at napakaraming ano ba tamang salita? Napakaraming tendency na magkaroon ng friction kapag mapakalapit, lalo na pag nasa isang bubong. So, it's much wiser na magkaroon ng pagbukod. Tingnan lang ho natin kung merong nag-PM. Si Brother Jerome ay nag-message. Good PM, good evening, Brother Paul. Anonymous, sorry po. Consequence sa believer na nag-asawa ng unbeliever at para daw maging believer. So meron nagtanong, anonymous,
consequence sa believer nag-asawa ng unbeliever. Consequence, sila nagkasala. At hindi natin alam kung gaano katindi yung magiging epekto. I have heard of cases, kinento lang naman, na niligawan yung Kristiyanong babae, yung babae ang Kristiyano, tapos yung lalaki pumunta sa church para ligawan yung babae. So again, nag-church siya. Nung naikasal na, wala na, pinigilan na yung babae mag-church. At naging napakalaking problema. Pero yun daw iba, well, Brother Paul, baka naman maging believer. Baka hindi. Sino may control? Pero merong hindi baka. Hindi baka na kalooban ng Diyos. Ang maliwanag na kalooban ng Diyos ay hindi mag-asawa ng hindi mananampalataya. Ang sabi ng salita ng Diyos doon sa mga balo na mag-aasawa ulit, pwede kayo mag-asawa ng kahit sino, only in the Lord. Basta Kristiyano, yun ang kaisa-isang ibinigay ng hindi educational attainment, hindi estado sa ekonomiya, kung hindi yung estado niya kay Kristo. Siya ba'y mananampalataya ni Kristo? Yun yung kauna-unahan. At tanging konsiderasyon actually na ibinigay ng salita ng Diyos. Now, syempre, being wise, andun by maturity, and so on and so forth. Pero, para daw maging believer, muli, ang tanging paraan na ibinigay ng Diyos para maging mananampalataya ang isang tao, hindi yung asawahin siya, kung hindi siya ay makapakinig ng ebanghelyo ni Kristo. So, yun po ang ano. So, pag siya nag-asawa na hindi mananampalataya, siya magkakasal. Pero baka daw maging believer, hindi niya alam yun. At hindi niya kontrolado yun. Pero siya magkakasala kapag pinursu niya ang bagay na yun. Paano baguhin at makorek ang setup nila na wala silang kasal? Tingin ko pinakamaganda is to be loving. Mahirap ho yung minsan mahalaga ho yung tono, do tama yung sasabihin natin, pero kung yung tono ho natin ay mali o harsh, ay baka hindi ma-take ng maayos. Kung na-build natin yung relationship at meron tayong magandang relationship sa kanila, pwede natin silang payuhan na magandang i-pursue nila yung pag-aasawa. Not necessarily sa church, maaaring sila ay ikasal sa wes, sa mayor, o sa abogado, i-pursue nila yung pagiging mag-asawa. So, yun yung hindi kailangan may handa. Minsan, I've talked to some people na ang nagiging restraining factor sa kanila, wala pa kasing panghanda, Brother Paul. Hindi yun. Ang kalooban ng Diyos ay kayo magpakasal, hindi kayo ay magpahanda sa inyong kasal. So, again, kung merong mayahanda, good. Pero ang number one na goal ay masunod ang kalooban ng Panginoon. Ang ceremony ng kasal na ginagawa ngayon, matatawag ba na batas ng Panginoon or batas ng lupa? Paano kinasal sila Adan at si Eva? Again, yung wedding ceremony ay na-develop na lang throughout the years. At kung titignan natin, bawat kultura may iba't iba na kaparaanan. Syempre, may malaking impact sa atin yung Roman Catholic Church, yung kung paano ginawa ang kasal sa yung seremonyas ng kasal. Muli, whether it be done in the church, done sa office ng mayor, and still in marriage, and kinikilala pa rin ito. Wala namang partikular na sinabi sa Panginoon na ritual o seremonyas na dapat daanan para maging kasal. Donahan doon yung mga bagay sa salita ng Diyos, isang lalaki at isang babae, and we consider them in a marriageable age. And then sinabihan din tayo ng salita ng Diyos na magpasakop sa batas ng lupa. So yung ating batas ng lupa may mga tinakda. Kailangan may mga saksi for our protection. Kailangan din yung merong mga kino-consider sa edad, again for protection. So paano ikinasal si Eva at si Adan? Dinala ng Diyos si Eva kay Adan. At wala tayong detalye. Surely hindi sila nagkaroon ng ceremonies kagaya ng mga present day na ceremonies na nangyayari, ginagawa sa panahon natin ngayon. So muli ay hindi quote-unquote essential yung mga ganung ceremonies in a sense. Sana makita natin doon dahil
in different cultures, magkakaiba. Iba yung kasalan sa mga, sabihin natin sa mga Aita, iba yung kasalan sa kanila, iba yung kasalan sa mga nasa China, iba yung kasalan sa mga nasa Peru, iba yung mga kasalan dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas, minsan may iba't iba silang mga ginagawa. Ang punto ay nahadon yung pagkilala sa institusyon na tinatag ng Panginoon, ang pag-aasawa. And then as much as possible, nahandoon yung katotohanan ng Diyos. Lalo na kung Kristiyano yung mag-aasawa, ay itutungtong ito sa sinabi ng salita ng Diyos. Now, with regards to those things na ginagawa sa ceremony, yung iba, yung ano to? Yung cord, yung veil, yung coins, and so on and so forth. Again, hindi essential. Walang sing-sing na sinuot si Eva kay Adan, si Adan kay Eva. Wala. So, these are again mga symbolism, but not essential when it comes to marriage. So, magandang ma-identify po natin yun. Now, kung meron namang or kung accessible naman yung mga bagay na yon at may maganda itong sinisimbolo, bakit hindi? So, maganda lang na kaya nating i-discern yung mga bagay po na yun. Seremonyas ng kasal ngayon, ito ba ay tradition setup? Ano ang kasalan sa Old Testament? Muli, hindi ako masyadong nasagot na natin yung iba. Pero wala akong masyadong details about sa kasalan sa Old Testament. Pero iba ang kasalang Hudyo. I've read some resources about marriage sa mga Hudyo. Minsan, as long as 1 week ang kanilang celebration. Kakaiba. Kaya madalas mayroong mga parables ang ating Panginoong Jesucristo at the wedding feast, the parable of the wedding feast. Minsan yung groom biglaang dumarating. Naghihintay sila. Bakit naghihintay sila? So then pagdating ng groom, celebration na. So ibang-iba. Pero ang napakaganda doon, napakaganda makikita natin. Ang nangyayari sa kasalan, maging sa lumang tipan, meron tayong mga madetalye sa Old Testament. Madalas ito ay kasunduan. Madalas arranged marriage. Hindi katulad nung paraan na meron tayo ngayon. Kung inaalala, si Abraham, isinugo yung kanyang alipin para humanap na magiging asawa ni Isaac. Pero ganito madalas na nangyayari, magbibigay ng dowry ang lalaki o ang panig ng lalaki o yung lalaki at yung mga magulang ng lalaki magbibigay ng dowry para doon sa magulang ng babae. In essence, parang binibili nila yung babae na magiging asawa ng kanilang asawang lalaki. So pag nabigay yung dowry, okay, sila na in a sense, betrothed na sila. Maghahanda ngayon yung lalaki. Usually yung nangyayari, maghahanda siya ngayon ng tahanan. Ihahanda niya yung titirahan nila. And then paghanda na, at saka niya hindi alam kung gaano katagal. It take 3 months, 6 months, 1 year, 2 years. Hindi alam. Kaya madalas na sa Bible, yung parang naghihintay yung bride. And then darating. Hindi alam kung kailan, pero darating yung groom. And then celebration. Kukunin ng groom yung kanyang bride. Sila'y ikakasal, and then titira sila doon sa kanilang tahanan. And again, napakagandang larawan yun sa atin bilang mga Kristiyano actually. Ang bride ni Kristo ay ang kanyang iglesia at umuwi si Jesus. Binayaran niya doon sa krus. Umuwi siya sa kanyang ama, maghahanda siya at naghanda siya ng dakong kalalagyan, sabi niya sa John chapter 14. And then one day babalik siya at kukunin niya tayo. So that's a wonderful pattern na meron. So that's just some of the meron tayong konting details with regards to paano ginagawa ang marriage in a different culture, in a different time. So, nevertheless, makikita natin na merong kinalaman ho sa mga ilang mga katotohanan. Tingnan ko naman ho, dito ho sa text kay Brother Will, pwede ba natunay na born again pero bakla o tomboy pa din at gumagawa pa din ng mga kabaklaan tulad ng sinungaling kahit born again ay nakakapagsinungaling pa din? Tama ba yun? Ayan. Ang isang tao, para siya maligtas, ay kailangan niya magsisi at kailangan niya manampalataya. Kabilang sa pagsisisihan ay yung kanyang mga kasalanan. Now, hindi ibig sabihin nagsisi ay wala nang pakikipaglaban sa tukso.
And as any other sin, ang homosexuality and ang pagiging tomboy ay kasalanan. At merong mga, I believe, merong mga totoong Kristiyano nag-i-struggle. At yun yung keyword, they struggle. Iba naman yung given sila doon sa buhay na yon at nagpapatuloy sila doon sa buhay na yon. So nag-i-struggle, nahuhulog, maaaring nandun yung matinding struggle, maaaring may mga times na nahuhulog, pero nandun yung pakikipaglaban nila sa kasalanan. So, pwede ba silang totoong Kristiyano? Yes. Yes. Pero, muli, ang sabi nga ng salita ng Diyos, iba naman yung namumuhay sa kasalanan. Iba naman yung given doon at walang pakialam. But, maaari nagpo-profess na sila ay Kristiyano. So, alam nila yun. Alam nila yun. At maganda ho yung ginamit na paghahalin tulad sa pagsisinungaling. Kahit ang totoong Kristiyano, nag-struggle pa rin sa pagsisinungaling. At ang pagsisinungaling ay kasalanan, ganun din. Ang homosexuality, it's sin. Parehong kasalanan. So, pwede mo mag-struggle doon. Ang isang totoong Kristiyano, pwede. So, pero ang keyword ho, tingin ko doon ay yung word na struggle. Pwede ba na pastor ang may attraction pa din sa kapwa lalaki? Muli, it's not, para ba ganito, na-attract sa babae. Sa babae, hindi niya asawa, pero na-attract siya. Kasalanan ba yun? At nagkaroon siya ng sexual fantasy. Kasalanan ba yun? Yes, kasalanan yun. Pero does it disqualify him automatically from the ministry? I don't think so. Pero iba yung kung talagang nangalo niya siya. Ngayon, kung siya ay, let's say, merong dating, before siya naligtas, baka meron na siyang dati siyang homosexual, and niligtas siya ng Panginoon, and sa biyaya ng Diyos, dumaan siya sa tamang proseso, maging sa kanyang calling, na nakita yung gifts, andun yung hindi siya bagong mananampalataya, so and so on and so forth, yung mga qualifications ng isang elder ay nakita sa kanya. Pero baka may time na nandun pa rin, sumusulpot yung ano. So I would muli na mahirap po kasi magbigay ng blanket statement sa mga sitwasyon na wala tayong details. So I would say na pwede pa rin siyang pastor. Ngayon, iba yung tuloy-tuloy at lalo na kung inaaktuhan niya at hindi niya nilalabanan at ginagamit niya pa yung kanyang opisina para mang-abuso sa iba. So that is the different case at kailangan siyang dumaan sa discipline ng church. So muli, tayo ho ay salamat ho sa mga question and answer. Sana ho ito ho ay patuloy na nakakatulong ho sa atin upang tayo ay patuloy lumago sa pananampalataya. At ito ho tayo magtatapos. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, salamat po sa katapatan mo, salamat o Diyos sa mahaba mong pasensya at yun din Panginoon sa iyong mga katotohanan, sa patuloy mong pagkakaloob sa amin ng patuloy na kalakasan, mga pangangailangan at lalo't higit sa pag-iingat mo sa amin, sa aming kaligtasan. Alam namin, hindi ang hawak namin sa iyo, kundi ikaw na may hawak sa amin, kung kaya't kami, Panginoon, na nagpapatuloy sa pananampalataya. Salamat po. At muli, ingatan mo kami, tulungan mo kami na patuloy na lumakad sang ayon sa iyong katotohanan. At lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Dito nagtatapos ang atin hong time in the Word. At pasensya na ho, nagkaroon tayo ng overtime. And again, ay isang magandang discussion ho sa atin hong mga question and answer. God bless po. Magandang gabi.